Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So maganda-ganda yung weather natin ngayon at medyo maganda-ganda din ang ating sales mga kasari. So for today's video, ang ibablog ko po mga kasari ay request po ng isang viewers po natin. Request siya ng isang taga-suporta natin na si Edita Ursal. Edita Ursal. Medyo nahihirapan lang ako guys magsalita kasi ang dami kong singaw sa dila. Nagtataka nga ako bakit kasi nagtututbrush naman ako. So, ayun, wala masyadong tao, medyo tahimik din. Kaya naisipan ko ng i-vlog ito kasi medyo nakalimutan ko na rin siya habang nag-i-scroll ako kanina dito sa mga picture dito sa aking cellphone dito pala kasi ito yung luma kong cellphone. Pinicturan ko lang yung kanyang sinabi or yung kanyang comment sa vlog. So, ang sabi niya, paano malaman na legit ang JTI na nag-iikot dito sa amin? At paano malaman na fake ang sigarilyo na Mighty or Winston? Thanks. So, itong isi-share ko sa inyo guys, in general na. Hindi lang sa ahente na JTI, hindi lang sa sigarilyo na Winston at Mighty. Wait lang guys. Ayan mga kasari, ako ay nagbabalik. Akala ko kasi may tao dito pala, pusa lang yung kumakaluskos. So, eto, naglista ako dito ng mga kaalaman ko kasi nung nakaraan, last month, in-explain din sa akin yan ng ahente ko sa PMFTC. Kasi nga, nagiging aware na din sila sa mga fake na mga ahente at fake na sigarilyo. So, eto ang number 1 guys na inyong titingnan. Dapat yung sasakyan na gamit nila, yun yung titingnan nyo din. It's either ano lang siya kapag ang nag-ano sa inyo na ahente ay nakamotor, yun guys ay hindi totoong ahente dahil ang ahente talaga, ang sasakyan nila, pag hindi kotse, ay yung parang maliit na truck. Alam niyo yun, yung maliit na truck siya. Na super cute na truck. Pero ang laman pala yung mga sigarilyo. Tapos may nakasulat na, kunwari, JTI, Philippines, or kaya PMFTC. Meron lang guys, bibili ng mga bata. Wait lang. Ayan po mga kasari. Tapos na akong magbenta dun sa mga bata. Bumili lamang ng powder tsaka candy. Tsaka pinatahimik ko rin. Kasi may kuting dito guys. Ayan. Ilayo ko muna tong aking bag. Tinatahulan siya nung aso namin na nandito sa sulok kasi nakikita siya, ito, naglalaro. So, balik na tayo guys dun sa topic natin. Una guys, yung sasakyan, lagi nyo titingnan kung ano yung sasakyan na gamit nila sa pagpunta sa inyo. Second, is yung dapat naka-proper uniform sila, tapos with ID, naka-ID. Syempre, titingnan nyo din yung ID. Pwede nyo tanongin sa kanila kung pwede nyo hawakan yung ID nila. And sa tingin ko, madali lang magaya yung uniform nila. So, ang third na pagbabasehan nyo is yung resibo nila. Hindi po sila nagsusulat ng gamit ay ballpen sa papel. Yung parang sa palengke na yun sulat kamay, hindi. Ang resibo po nila ay nagmumula, nakakonekta yan sa gamit nila. Kasi may pinapapirmahan sila, kunwari ito. Pag hindi tablet, iPad yung gamit nila. So, pipirma ka doon, parang ganyan, gaganyan-ganyan ka. Yan, pirma mo, tapos bibigay mo sa kanila, and after nun, lalabas yung resibo doon sa parang nakakabit sa bewang nila. Tapos ibibigay sa inyo. Hindi po sila nagre-resibo ng sulat kamay. Yun po yung lagi nyong tatandaan. Yun lang po yung tatlo kung paano nyo malalaman kung legit ba yung inyong ahente. Kasi dito guys, nung nakaraan, talagang hindi ako kumukuha. Talagang sa ahente ko lang talaga. May nag-aalok sa akin, nakamotor. Murang Marlboro daw na makukuha ko lang ng 900 plus. 'Di ba ang totoong presyo na ng Marlboro ay 1,550. Inaalok sa akin wala pa daw 1,000. So bigla na yan pumasok sa isip ko ay
fake yung sigarilyo na inaalok nila sa akin kasi nga mura. So, hindi ako kumuha kasi aware na ako sa mga ganon na modus ng mga ibang tao. So, doon sa pangalawang tanong niya kung paano naman malalaman mga kasari kung fake ang isang sigarilyo, wait lang, kukuha lang ako dito ng ano, pero wala akong sample ng kaha na fake kasi nga hindi pa ako nape-fake ng sigarilyo. So, magsasample lang ako sa inyo, may ipapakita ko sa inyo doon sa kaha. Kukunin ko lang dito guys sa aking drawer. Ayan, pasensya na guys at medyo natagalan ako sa pagbalik. Kasi, napansin ko yung pusa pala ay kinakagat-kagat ang aking charger. Grabing likot ng kuting na ito. Pero pusa na siya, medyo malaki na. So, eto guys, paano nyo malalaman, lalo sa Winston? Madali lang guys, kasi in-explain yan sa akin ng ahente. Lagi nyo titingnan yung code sa ilalim ng mga kaha. Yan, may mga code yan. Yung fake daw, walang code yan mga kasari. So, lagi nyo titingnan yan. Yan, yung color black. Sa Marlboro, meron din ganyan. Kaya always nyong i-check. Siyempre, yung packaging. Ang fake daw, ang packaging yung pagkaka-plastic ay gula-gula net. Alam niyo yun? Parang ano, walang budget sa plastic na nakabalot sa isang rim. Ganon, guys. So, ayan. Makikita nyo rin yung parang pinaka-selyo. Ayan. Bawat ano kasi dating ng sigarilyo sa atin, minsan, iba-iba yung kulay niya. Kaya, bawat deliver sa inyo, i-check nyo din kung anong kulay yung naibigay sa inyo ng inyong ahente. Ayan, lagi nyo ding titingnan yan. Yan, tsaka yan, tsaka yan. And then, dito naman sa Mighty, wala siyang code. Wala. Pero sa loob meron. Yung nakasulat sa kaha. Dito, mapapansin nyo lang, is yung ito. Ayan. Titingnan nyo din yan. Yung may nakasulat na ano ba yun? Basta yung may call DOH quiet line o quit line, ganon. So, ayan. Kasi maganda rin naman yung packaging. Ayan. Diyan nyo din malalaman. Kasi ako naman guys, hindi ako expert talaga eh. Kaya alam ko na hindi ako napepikean ng Yossi. Kasi talagang sa legit or wala na akong ibang pinagkukuhanan ng aking mga sigarilyo kundi sa agent ko talaga. And alam ko din kasi yung araw ng pagpunta nila sa aking tindahan. Lalo na ngayon na nagsasabay na sila after 2 weeks. Ang balik ulit nila sa akin ay September 18 kasi kagagaling lang nila sa akin nung Monday, September 4. Ngayon kasi guys is Wednesday, September 6. So, 2 araw pa lang ang nakakalipas nung sila ay pumunta dito. So, yun lang guys ang masashare ko talaga sa inyo na parang kaalaman kung paano nyo malalaman kung legit ba yung inyong ahente at kung fake or hindi yung inyong mga sigarilyo. Sa sigarilyo, madali lang naman yan malaman guys eh. Talagang yung code lang nung kaha ang titingnan nyo. And then doon sa ahente, sobrang dali lang din malaman. Syempre, naka-proper uniform, naka-ID, yung gamit nila, iPad or tablet, 'di ba? Yung resibo nila, yung pahaba. Tapos, yung sasakyan nila ay parang maliit na truck or minsan nakakotse sila. So, yun lang guys ang masashare ko sa inyo. Sana nagkaroon ka ng idea sa nag-request ng video na to. Talagang, yan lang talaga ang alam ko. At yan lang din ang na-share ko sa iyo, Ma'am Edita or Sal. Sana nagkaroon ka ng konting informasyon dito sa aking mga na-share. Shoutout po sa lahat ng aking subscribers, organic viewers, silent viewers. Ayan, road to 18K subscribers na po tayo mga kasari. Konting-konti na lang. Salamat po sa inyong pagsuporta and don't forget to subscribe. Bye guys!